Sa video ito, ipapakita ko sa inyo yung isa pang alternative na ruta papuntang Tagaytay nang hindi pa masyadong alam ng karamihan. Lalo na yung mga taong hindi taga Cavite. Ito yung paborito kong daanan papuntang Tagaytay dahil sobrang chill lang ng daan na to. Halos walang dumadaan dito na taga Manila. Ayan, kakana na po tayo dito sa Mayor's Drive. Pero pwede naman kayong dumiretso dyan hanggang Governor's Drive. Kaso nga lang yung bandang part ng Gentry dyan na parang bayan, medyo matraffic eh. Kaya kakana na lang tayo sa Mayor's Drive. Ito pong unang kanan. Basta yung unang makikita nyo na maluwang, ito po yung Mayor's Drive. Ito kanan po tayo dito. Ayan, ito kasi ginagawa na rin. Para tong para tong daan ng Bermosa. Mabilis din. And diretso. Ayan, so maulap sa ibang yung nimbus clouds. Hindi naman tayo sa nimbus clouds. Yan lang alam natin klase ng ulap eh. Ayan, kung alam nyo pa yung ibang klase ng ulap, comment down below. Nimbus clouds lang yung tinuro sa akin elementary, yung naalala ko. Ayan, kita nyo, medyo maulap. Pero okay na rin yan. Huwag lang talagang uulan dahil yun talaga ang kalaban natin. Alam nyo naman, may pagka-gremlins tayo. Dumadami tayo pag lumabasa. Kakayanan nyo ba madaming Soviet? Madaming Elliot sa Pilipinas. So itong daan na to, I think may ginagawa pa rin hanggang ngayon. Kasi nung huling daan ko dito, bandang dulo, medyo malupa pa eh. Ito yung Calax. Ito, ayan. Mahaba talaga yung ginagawa. Medyo matagal-tagal pa yung Calax na eh. Ayan, ditong part yung may ginagawa pa eh. Ayan, malupa yung may daan pala dun, oh. Next time i-explore natin yan. So hindi naman masamang sumubok ng ibang daan. Napakadami pong daan papuntang Tagaytay. Pero yung usual kasi, yung pinaka-usual and pinaka-nakakaumay na, yung daan ng Aguinaldo Highway. Ikaw ba, tatanungin kita ikaw na nanonood ngayon. Nakailang daan ka na ba ng Aguinaldo Highway papuntang Tagaytay? Hindi ka ba nauumay? Taka kasi traffic kasi doon. Alam mo naman, Aguinaldo Highway, lalo yung intersection ng Dasma, ay doon talaga nakakabuisit. Yung Dasma General Trias, Dasma General Trias, SM Dasma, yung intersection doon, saka yung Robinson Dasma, alam nyo na yun. Yung pag kumanang ka, papunta ng mga Manggahan, papuntang Trece, papuntang Governor's Drive, yun yung pinaka-traffic doon. Pero okay naman itong ganitong meron tayo ibang ruta na binibigay sa inyo. Kasi nung last time sa kabila naman tayo eh. Yung way ng silang, di ba? Ngayon, sa kabila ulit tayo. Dito naman tayo sa kabila. Sa bandang way ng Trece, ng Amadeo, Indang. Yan, dito naman tayo sa bandang side na to. Parang hindi naman nakakaumay. Siguro pang ano ko na to. Panglimang shortcut, hindi naman totally shortcut, alternative na ruta na naituro ko papuntang Tagaytay. Panglima na yan. Kapag hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow, ewan ko na lang talaga. Ang tigas mo naman. Joke lang. Panglimang video ko na to. Kung napanood mo lahat yun, baka naman libre lang naman yan. So kaliwa tayo. Ginagawa pa pala talaga yung daan na to. Ayan, yung kabaan na yan. Ginagawa nga pa siya. Next time i-explore natin pagbukas na yan. Ayan, tapos dito tayo kakaliwa sa dulo. Ay, ito yung Princess Street. Pero parang ang laki ng street nila dito. So nagbabasa lang kasi tayo sa Google Maps yung pangalan ng street or ng dinadaanan natin. So nakalagay dito Princess Street. So Princess Street it is. Ayan. Itong daan na to, itong Princess Street kahabaan, maluwang naman din dito.
Actually, parang mas maluwang pa dito kaysa dun sa Arnaldo Highway eh. Pag dinaretso mo hanggang dun sa ano, sa may Governor's Drive. Kasi dadaanan mo dun yung parang market ng General Trias. Ewan ko anong pangalan ng market na yun. Yung bago mag-Governor's Drive. Sobrang traffic to, tsaka ginagawa yung kalsada dun eh. Eh dito kasi, okay na, mabilis naman na dito. Tsaka ilang beses na ako nakadaan dito ng umaga. Ang traffic lang siguro dito ay medyo magbabagal kapag paligo na tayo dun sa Governor's Drive. Pero itong kahabaan, I don't think na meron ditong traffic na malala. Weekdays ngayon, I think Tuesday yata ang April 29 eh. Tuesday nga. Oo, Tuesday ang April 29. 2075 year. Plus 50 2025 po. Ayan, road condition dito, patag naman. Sementado and asfaltado. So, combination. Kasi doon sa kabila, sa may Arnaldo Highway, eh may mga ginagawa pa din na kalsada doon. Mga bako-bako. Eh dito kasi, matagal lang tapos kalsada dito, tsaka mas matino. Kaya dito ako napiling dumaan. At dumidilim talaga eh. Maulap eh. Wag sanang umulan. Kasi ang vlog ko ngayon bukod dito sa papuntang Tagaytay, itong vlog na to, iba-vlog ko rin po ngayong araw yung may explore ako sa sa Batangas na hindi pa na vlog ng kahit sino yung area na yon. Pero sabi ko na parang siyang isolated na part. Not sure kung tamang term ba yung isolated. Parang siya na sobrang tahimik niya, tsaka yung daan na yun parang sobrang bihira talaga bihira talaga daanan ng mga motorista kung wala silang gagawin doon or kung wala silang pakay doon sa o wala silang kakilala. Kasi yung lugar na pupuntahan ko sa Batangas malapit lang naman, malapit sa Fantasy World yung pupuntahan ko sa Batangas na sobrang bihira, tsaka ang ganda ng view doon. Hindi ako makapaniwala nung nakita ko yung once na kasi ako nakarating doon. Vlogger na ako noon. Siguro last year, January or Feb, nakarating ako doon. Pero hindi pa kasi ako na masyado nagmo-motovlog noon eh. Iba pa yung content ko noon, more on bike content pa kasi ako noon. Kaya hindi ko na na-vlog yun. Nung nakita ko yung lugar na yon, sabi ko, may magandang lugar pala dito sa part ng Batangas na hindi na vlog Sabi ko, babalikan ko yan pag medyo nagbablog na tayo ng mga lugar. Ito nga. Fast forward, ito na po tayo ngayon, pupuntahan na po natin siya. Pero ibang vlog na po yon, ibang content ko na po yon, or ibang upload. Ito pong pinapanood nyo ngayon ay papunta po itong Tagaytay, na I don't think na alam na rin ng karamihan. Masasabi ko na itong dadaanan natin ay isa sa mga pinakamaganda na dadaanan natin papuntang Tagaytay. Mamaya tignan nyo na lang yung daan natin. Ito na yata yung palabas. Nararamdaman ko na yung ito na yung palabas ng Governor's Drive dito sa sa Princess Street. So abangan nyo yung vlog ko na yon sa Batangas, na yung isang bayan doon na mataas siya eh. Tapos ang ganda ng view, left and right left and right. Alam mo yun, parang dinadaanan mo yung dumadaan ka sa isang parang iskinita, pero ang view mo left and right, bundok. Abangan nyo yun. Nakita ko yun eh, nadaanan ko na dati, hindi ko lang talaga na vlog. So abangan nyo yung vlog na yun. Grabe, excited ako ngayong araw dahil iba vlog ko siya ngayon. So separate video na lang siya, para hindi naman humaba yung video natin Ayun, so dito sa Princess Street, malapit na po tayong lumabas mismo sa Governor's Drive. Ito yung part na parang
lumiliit kasi yung kalsada dito. Kaya ganito yung itsura. Nagkakaroon ng parang traffic pero diretso pa rin siya eh. Masikip lang talaga yung daan. And morning. So good morning, good afternoon, and good evening kung ano oras nyo mapinapanood po ito. Kung madaling araw mo pinapanood to, aba, antindi mo. Comment down below kung madaling araw mo pinapanood to. Malamang night shift ka. Pamunang 13 kaliwa ay Dasma, 13 kanan, Manggahan Junction. Ayan. Oy, 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 oy. Ayan, ito, malabang na dito. Kumukulimlim. Pero wala namang ano eh. Oh. Summer naman kasi ngayon, pero base sa balita, minsan may isolated rains around the vicinity of Cavite. Ayan, medyo maluwang na dito, lumuluwang na. Doon lang talaga sa part 10 medyo masikip. Hindi nila siguro ma-widening kasi may mga bahay. Ayan, tsaka medyo lumalakas yung hangin ah. Nako. Iba yung nakaramdaman ko dun sa ano ah. Parang nakakaramdam, ayokong banggitin, baka magkatotoo eh, baka magdilang Angeles Soviet, alam nyo na. Pag binabanggit natin, minsan magkakatotoo eh. Baka biglang bumuhos, wag naman sana. Ay, malapit na po tayong kumanan eh. Ayan, kaliwa, alternate route to Dasma via Governor's Drive, light vehicles only. Ayan, alternate route. Pumuntang Dasma Bayan. Maganda naman yung kalsada dito sa Princess Street, isang diretso to eh. Patag pero may part lang talaga na medyo masikip kaya parang feeling mo traffic. So yung dulo po nito ay Governor's Drive pero pinapakanan na tayo dito sa etong alternate route 13 via Governor's Drive, etong kanan. Ayan, kasi pwede naman diretso dyan, kaso dito alternate route daw to, ito yung kanan na to. Pero hindi tayo aabot ng 13 ah. Hindi po tayo aabot doon sa mismong 13, yung intersection. Baka kasi sabihin nyo, malayo na naman yan, so be it, pinapalayo mo na naman. Ano ka ba? Kaya hindi kita pinapanood kasi pinapalayo mo naman eh. That's the point. Hindi, joke lang. Alam niyo naman pag alternative na ruta, may chance talagang medyo lumayo. Pero ito kasi ay dumedepende pa rin sa inyong panggagalingan. Kung saan kayo manggagaling, kung manggagaling kayo sa Bacoor, manggagaling kayo sa Imus, manggagaling kayo sa Muntinlupa, madami naman choice. Kung doon kayo manggagaling, panoorin nyo po yung mga vlog ko nung last time dyan sa may alternative route ko. Nung nanggaling ako ng Pandang Bacoor, ayan po. So ito, pwede nyo mang try ito, pero makikita nyo kung gaano ganda yung dadaanan natin. Ako kasi, eto, aminin ko naman sa inyo na first time ko lang dadaanan ito kasi may nagsuggest. And nung sinurvey ko, ay nakita ko, sabi ko, mukhang maganda tong daan na to ah. Sige nga, daanan natin. Hindi pa ako nakakita ng ganong daan na papuntang Tagaytay na ganon ang itsura. Kasi alam naman natin, pag ditong area ng Cavite, puro bahay na eh. Pwede na lang kung nasa part ka na ng ng Alfonso, ng Indang. Doon talaga, makakita ka pa ng magubat na kalsada. Tulad nung pinost ko nung last time. Yung papuntang Alfonso, Indang, ayan po. Kung gusto niyo mag nature trip, ng chill ride lang, meron po ako na vlog dyan sa aking YouTube channel na Secret Route papunta pong Fantasy World.
Napakaganda po ng dinaanan ko na yon. Panoorin nyo na lang po yun. Kung may OBR ka, chill ride lang kayo, wala kayong inahabol na oras, gusto niyo ng medyo adventure. Although pag sinabi kasing adventure, ano eh, iisipin niyo malubak. Malubak, bako-bako, malayo. Pero hindi naman. Kumbaga yung adventure na sinasabi ko, ma-feel nyo talaga yung nature doon sa dadaanan nyo. So panoorin nyo lang yung Secret Route to Fantasy World. Yun po yung title niya. Nasa YouTube ko po, so be it. Panoorin nyo po. Ang ganda po ng dinaanan ko doon. Tsaka nung nandun ako sa Fantasy World, may nakausap ako isang vendor na bata na may mga sinabi sa akin tungkol dun sa Fantasy World na panoorin na lang. Gawin mo, 7 years old pa lang siya nagbebenta ng nagbebenta na siya ng mga pastillas doon, ng banana chips. Ngayon 16 years old na siya, nagbebenta pa rin siya, tingnan mo. Sipag lang talaga, sabi nga niya, kung walang tiyaga, walang nilaga. O tama naman. And ayokong unahan tong baka maging kwento tayo eh. Pag mga ganyan, kabilaan, meron truck sa unahan, may truck sa likod. Ang tawag dyan ay hamburger. Hamburger, ikaw yung nasa gitna, ikaw yung hotdog. Parang footlong. Yan yung dalawa yung tinapay, ikaw yung hotdog. Kaya iwasan mo yan. Basta wag na wag kang lilinya sa mga malalaki. Gumilid ka na, isa either gigilid ka o pauunahin mo sila. You have two choices. Pero madalas pinapauna ko yung mga ganyan. Depende pa rin, pero depende. Sa laki yan, hindi ka sasantohin yan, no? Dam truck yan. Kwento ka talaga dyan. Tsaka mga ganyan, ayokong pumeso sa unahan dyan, lalo pag traffic light, pag nasa stoplight. Nako, ilang CCTV na napanood ko na nawala ng brake dyan sa tas na parang bowling yung mga nakamotor sa unahan eh. Kaya delikado. Kaya pag traffic light, lagi kong tinitignan kung ano yung nasa likod ko eh. May iba akong gumigit na ito, sabi natin ganito, tapos sa traffic light, nandito ako sa linya na to. Hindi, nasa kanan ako lagi. Hanggat maaari. Kasi pag nasa kanan ka, makakaiwas ka pa eh. Pag mayroong something na mangyari, pwede ka pang gumanon eh. So dapat mataas ang awareness mo sa kalsada. So good thing na rin na nagsimula ako sa bike. Dahil mataas ang awareness ko nung nasa bike ako eh. Awareness sa kalsada, sa environment mo. Tsaka malaking bagay din yung naglaro ko ng FPS games, ng Counter Strike, ng Half-Life. Kung naabutan nyo yung mga yon, sobrang dami. Black, may isa pang FPS na Black ang simula eh. Nakalimutan ko lang, sorry. Special Force, sobrang dami ko na pong nalaro niyan. Halos lahat ng FPS games nung nilabas ay nalaro ko na rin po. Hanggang sa umabot ng Call of Duty, Warzone, name it, PUBG, Battlegrounds. Kung nalaro nyo po yun, grabe, nalaro ko rin po yan. Kaya mataas ang awareness ko sa kalsada. Kasi pag naglaro ka noon, malamang sa malamang, tataas ang mo eh. Yung awareness mo eh. Yung, kumbaga, yung feeling mo parang may spider sense. Titingin ka sa kaliwa, kanan, sa likod. So yun, good thing na rin na ganun tayo. Okay, malapit na tayong lumiko. Okay, liliko tayo dito. Wala pa po tayo sa 13 intersection, pero liliko na po tayo dito sa kanto.
Ang palatandaan nyo, ito pong may nakalagay na Barangay Conchu. Ito po, Barangay Conchu. Dito na po magsisimula yung magandang adventure natin dito. Ayan po, say no to drugs, say yes to life. Ayan po. Thank you po. Tres Marites City. Eto. Ngayon ko lang po dadaanan to, and then nakita ko sa nung sinerbe ko sa Google, sabi ko, oh, napaano ako, maganda pala ang daan dito. Maganda pala ang daan dito, kaibigan. Bakit hindi ako nadaan dito? So alamin natin sama-sama, sabay-sabay nating tignan kung ano talaga ang meron dito sa daan na to. Dahil siguro yung mga dumadaan lang dito ay is either malapit dito sa area na to, taga dito. Kasi ako, alam nyo naman, Caviteño naman tayo, pero hindi naman lahat ng daan sa Cavite alam natin. Kasi minsan nalilimit tayo, alam nyo na, lalo pag meron tayong parang comfort zone na ito, nandito lang ako sa Bacoor, taga dito lang ako, ito lang iikutin ko. So so good thing din na meron tayong, alam mo yun, nag-explore tayo ng ibang daan, ng ibang bagay. Huwag lang yung magiging positive ka. Huwag ka na mag-explore ng ibang bagay, huwag lang yung masama. May nangangampanya. Eto na naman sila, yung mga ano. Ayan, dito lang naman yan. Pero paglagpas doon, nakita ko na maganda yung kalsada. Tsaka maganda yung ano dito. Maganda yung environment, kumbaga. Mahaba tong Concha Road eh. Literal po na mahaba to. Medyo matagal namin yung nag-comment sa akin. Pero naalala ko lang kasi na o nga pala, may nag-comment nga pala sa video ko na dumaan daw ako dito para daw makita ko yung magandang kalsada dito, yung magandang daanan. So eto na po, pinapakita ko na pa sa inyo. Ganito po yung daan sa Concha Road. Isang mahaba po ito. Ayan, dito pala may mga ganito pa rin, oh, para ka nasa silang. Ito, ganito yung feel sa silang eh. Yung sa may Iba Road, alam nyo yon? Ganito yun eh. So tignan natin kung ano bang meron dito. Wow, puro puno. Ganito pala yung, ganito yung gusto kong daan. Mapuno. Bihira na talaga yung ganito sa Cavite. Piliin na lang talaga ng lugar. Ang nakikita ko na lang ganito sa may silang, yung Iba Road, tapos sa may bandang Alfonso Indang Road. Puro ganyan. Pero pero kung palumaan siguro or padamihan ng puno sa may Alfonso Indang Road, doon talaga makakita ka ng mga ancient na ano doon. Ancient na puno, ancient trees. Nakahalata sa kalsada eh. Ito kasi medyo semantado na ano eh. Pero doon makikita mo luma yung kalsada. Pero hindi naman siya bitak-bitak talaga. Ayan, so diretso na po tayo. Ayan, meron dito magandang view. Nakita ko sa nung sinervey ko eh. Taka mabilis, diretso lang. Tingnan natin kung ano, kasi yung pinaka-favorite kong daanan, yung dumaan ako ng ano, yung papuntang Amadeo Road. Isang diretso kasi yun eh. Yung M Conception niya, ano yata, road yata yun. Carpio, ay ba ako, nakalimutan ko yung road na yun. Sa kabila, actually sa kabila lang dito yun eh. Sa kabilang side, kung titignan mo sa Google Maps, parang dito siya, ditong side siya.
Pero dito, aalimin natin kung ano yung tsura ng kalsada. Kung goods ba? Ito, open field oh. Alala ko sa mga ganyan kami nag-baseball dati nung bata ako eh. Mga ganyang kalawak. Softball pala. Softball lang. Okay, may mga area na bitak. Ito, ayan oh. Hindi pantay yung kalsada. Pero tingnan natin kung marami pa yan sa unahan. Kasi mahaba to eh. Wala pa tayo sa kalahati. Pero promise, diretso to ng ano, ng Tagaytay. Tsaka parang konti nga yung nadaan dito. Pansin nyo ba? Parang konti lang talaga oh. Sa likod ko halos wala oh. Konti lang. Parang mga taga dito umiwas yung kotse. Ibig sabihin may lubak dito. Meron nga. Ayun oh. Kita ko yung iwas ng kotse. Gumanon eh. May malalaking puno pa pala dito. Wow, ganyan dapat ang kalsada. Hindi yung puro puro establishment. Kasi sa iba, yung iba pinuputol yung yung puno para lang maglagay ng ilaw. Ilaw na maliit. Ito, pwede naman kayo maglagay ng ilaw dyan, hindi nyo puputulin yan eh. Lubak din dito. Tingnan nyo. Mas magandang mapuno. Tapos lagyan nyo lang ilaw dyan. Hindi nyo kailangan putulin yan. Kasi sa ibang area ng Batangas ginagawa nilang ganyan. Hindi na sa Batangas, sa ibang area din sa Pilipinas. Na pinuputol yung puno, yung gilid. Tapos magtatayo ng ilaw. Ang galing, di ba? Di uminit na. Wala na yung lilim. Yung puno nagbibigay sa atin ng oxygen yan eh. Laking tulong ng mga puno sa buhay ng tao, tapos puputulin nyo. Tapos magreklamo kayo sa mainit. Global warming, makasira ulo pala kayo eh. Galit ka ba, so be it? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Ano tayo, baka kalikasan tayo eh. Wow! Grabe yung daan na to ah. Napifeel ko yung lamig ah. Hindi ko alam kung pataas na tayo dahil sa malamig o parang uulan. Ayun, nabanggit na natin, wala na. Pero mapuno pa oh. Kasi yung sa kabila, yung papuntang Amadeo na na daan, Concepcion yata, nakalimutan ko. Meron din naman. Excuse me po. Pero parang mas madami dito kasi yun puro bahay na. Dito, kaliwat kanan mapuno pa rin oh. Pero tingin ko naman may mga ilaw din. Ayan oh, may mga ilaw eh. May mga poste ng ilaw. So I think kapag gabi okay naman. Wow! Bumibilid talaga ako sa daan na ganito. Tingnan nyo oh. Grabe. Ang ganda talaga tignan ng isang lugar kapag ganito. Mapuno. May ganito pala dito. Sa daan na to. Buti hindi pa na-discover ni to. Ayoko na baggitin. Election pa naman ngayon. Tingnan nyo, pansin nyo, kanina pa tayo walang kasabay. O sa likod, tingnan nyo yung likod natin, ang linis. O kaliwat kanan, o likod. Ang linis po ng kalsada na to. Wala tayong kasabay. O, kaliwa. Wow! Maganda pala dito eh. O dito, feeling ko parang nasa Batangas na ako. Ganito yung daan ng Panasugbo, Batangas eh. Kaso mas malawak lang eh. Nasugbo, Tagaytay na Sugbo Road yung palusong. Ito po yun, pag ganito pero mas malawak lang. Grabe, laki pa ng puno dito. Pasensya na kung medyo na-OA kayo sa akin ha. Pero bihira na ako makakita ng ganito, promise.
Ako mahilig ako maggala. Kaya alam ko na bihira ako makita. Kaya ganito ako mag-react. Uy, may ginagawa ano dito. Ano to? Tesla coil? Ano to? Red alert? Ano yan? Malaking ano? Private property. Pero para siyang ano, antena sa taas. Ano yun? May bukuhan doon. Pwede kayo bumili ng buko. Wow! Grabe! Ganito pala tong daan na dito. Kaya pala may nagsasuggest sa akin dumaan daw ako dito. Kasi nabanggit ko, maganda daw yung dinaanan ko sa kabila. Eh maganda rin pala dito eh. Wala tayong kasabay oh. Tignan nyo. At sa kabila, ang dami natin kasabay. Dito, kasalubong mo truck lang. Wow! Amazing! Amazing view! Grabe oh! Yung puno! OA na kung OA pero grabe. Pasensya na. Ganito talaga ako mag-react pag nakakita ako ng mga mapunong lugar. Kasi pumunta ka ng Manila, sige. May makikita ka ba na ganito? Wala. Puro bahay na, puro building. Pumunta ka ng part ng Bacoor at Imus, may makikita ka ba bang ganitong lugar? Ng Las Piñas, meron ba bang ganito? Wala na. So iilan na lang pala tong lugar na to na sa Cavite na ganito pa rin. So sana magtagal pa yung ganitong daan, yung ganitong environment sa Cavite. Sana mapanatili pa nila yan. Kasi soon enough baka alam nyo na, yung iba kasi tinatayuan ng bahay, ng establishment, ginagawang paupahan. Pero dito dahil puno ng saging. Yung mga puno, luma talaga siya eh, lalaki. Ayun, kanina pa tayo walang kasabay. Ito, ngayon lang, mayroong sasakyan sa likod. Ang haba ng vlog natin, pero ngayon lang tayo nagkaroon ng kasabay sa likod. Ayun, nasa likod natin yung puting van. Di ba nanganguha ng pogi yan? May puting van eh. Wow! Wow talaga. Siguro masasabi ko na ano, ito sa lahat ng na-vlog ko na papuntang Tagaytay, I can say na ito yung isa sa hindi isa. Ito yung pinaka the best na way papuntang Tagaytay. Bakit? Tingnan nyo na lang. Ayan oh. Ito po yung dahilan. Wala kang kasabay. Maaliwalas. Mapuno. Tsaka yung feels dito, malamig. Ayan o, talagang araw pero grabe yung lamig dito. Iba talaga pag mapuno yung dinadaanan mo. Antindi. Grabe, ayun o. Dito puro buko, puro bukuhan. Parang farm ng buko. Ang kanan natin. Wow, probinsya. Ay, nasa likod pa natin yung van. Tayo lang oh. Wow. Iilan na lang talaga. Mabibilang mo na lang talaga sa delivery ang mga ganitong kalsada. Unti-unti nang nauubos. Nagiging bahayan, establishment, subdivision, intersection. Diretso lang po tayo. Itong part medyo crowded. Pero paglagpas, nakikita ko sa mapa, isang mahabang ano na naman. Ito na pala yung Pangil Road. Isang mahaba din to eh, magkarugtong tong Pangil tsaka Conchu. Iba po yung Pangil sa Laguna, mas malayo po yun. Pangil Laguna, next time iikutin natin yan. Kasi alam niyo na, balak din natin mag Laguna Loop. Kung di nyo pa napanood yung Taal Loop ko na iniikot ko ng 120 plus kilometers,
4 na oras na vlog po yun, uncut version. Panoorin nyo po. Taal Loop. Ang title nun ay Found the Secret Places in Taal No One Talks About. Nandyan po sa YouTube ko. Grabe po yung ikot ko na yun. 4 na oras. Inikot ko po yung Taal. Yung inner Taal, yung inner po ng mga bahay ng Taal Hindi po yung outer Hindi ako dumaan ng Fantasy World, ng Alitagtag, yung bayan. Panoorin nyo po. Oh, ito na naman. Mapuno na naman. Woo! Sarap. Hindi ko kayo gina-joke yung pakiramdam ko dito, malamig. Kahit naka riding gear tayo, malamig talaga yung feeling dito. So ito yung intersection na dadaanan natin, dadaanan talaga tayo. Ito po yung para siyang yung masabi ko na parang bypass road. Yung kaliwa po niyan, dire-diretso po yan, papunta pong Silang, papuntang Aguinaldo Highway. Ayan, pag dinire-diretso niya yan, yung kaliwa na yan. Ayan, nakita naman dito. Silang, kaliwa, Indang, kanan, Amadeo, proper, diretso. Ayan, tas accident prone area. Ito po yun. So tayo, diretso tayo. Indang kanan, Silang kaliwa. Pero tayo, diretso tayo dito. Ayan o. Ay, papunta pong Silang yan. Pero diretso lang tayo. Eh dito lalo, mas mapuno dito. Barangay Amadeo, Cavite. Ito na po yung part ng Amadeo. Pero Pangil Road pa rin siya. Etong part na to ay bihira ko lang din po madaanan. Actually ngayon lang. And malamang yung iba sa inyo ay hindi pa rin nakadaan dito. Pero tignan nyo naman, malamig. Hindi yung talagang malamig na Siguro dahil sa araw ngayon kasi nga maulap lang siya. Hindi siya totally direct. Pero iba yung lamig niya Tsaka pag, alam mo, pag suminghot ka, ayan may sipon yata ako. Pag suminghot ka, maamoy mo talaga yung environment ng puno. Walang pollution. Promise. Ito legit. Alam mo yung amoy ng probinsya na mapuno, ganitong ganto po yun. Kasi alam mo na pag probinsya, di ba, minsan makakamoy ka ng parang merong nagsisigahan ng ng puno, ng mga kahoy. Parang ganun yung dito. Pero diretso lang. Yan yung vlog natin. Nasa 40 minutes pa lang. Imagine 43 minutes or 44 minutes nandito na tayo sa Amadeo. Galing tayo, sabihin natin, paglagpas lang natin konti ng open canal. 40 minutes nandito na tayo. 44 minutes. Gaano kabilis yun? Kung nag-Aguinaldo Highway ka, mas matagal. Pero sabi nga nila, depende pa rin talaga sa panggagalingan mo at sa trip mong daanan. Ito kasi pwede naman gawing to, pwede nyo mang daanan kahit galing kayo ng Bacoor, para lang ma-experience nyo yung na-experience ko ngayon at ma-enjoy nyo din sigurado. Promise. Hindi naman masabang sumubok na ibang daan Masabi ko lang get out of your comfort zone. Teka, no entry dito. Bakit no entry? Saan ang daan? No entry. Kakanan. Kakanan siguro dito. No right na? No entry, turn right. Okay. Kala ko no turn right So, ano lang to? Doon din tayo lalabas. Gomez Street. Ito one way. Pero doon din ang labas natin. Excuse me po. Yan, nasa Amateo tayo. Tsaka liliko tayo sa J. Ambagan Street. Tapos yun, dito ulit. Uy, may mga hams. Kita ko kayo. May guhit kahit paano Ito. Hindi pala.
May mga hams kasi na naka-camouflage eh, walang kulay. Alam mo yun, parang umbok lang siya, nagpapanggap na bato, ordinaryong bato. Yung pala eh, hams pala siya. Walk intersection, slow down pag intersection, busina para sigurado, diretso. Ang ganun ginagawa ko pag pag intersection, bumubusina ako para yung mga incoming eh marinig na incoming din tayo. Para iiwas aksidente. We're coming in hot. Akala mo airstrike We're coming in hot. Pwede rin sa kaliwa, pero sundan natin yung nasa mapa natin. Kaliwa tayo dito. Sa J. Ambagan Street. Uy, dumidilim dun sa Tagaytay. Yun lang. Uy, dumidilim na. Bakit pag lumalabas ako, ganyan ka? Kanan sa Mabini Street. Mabini. Ito na yung bayan ng Amadeo eh. Ito nga yan. Ayan, kanan. Ayan, kung diniretso natin, doon din tayo lalabas yun. Yung diretso na yan. Kaya siguro lumalamig. Kasi uulan. Pero sana matapos natin bago tayo ulanin. Kasi iba pa rin talaga kapag ang vlog natin diretso lang at hindi umuulan. Ito, piyesta yata dito Ito, medyo ahon. Yan, humaro ka. Kontrahin mo. Kaya mo yan, Mr. Sun. Kontrahin mo yung ulan. Sige lag. Alam mo naman kayo natin umuulan. Although summer ngayon. Huwag mong hayaang mabasa ang aliens, si Soviet, ang gremlins. Kung naabutan nyo yung gremlins, comment nyo dyan, hashtag gremlins. Ibig sabihin, magkalapit yung edad natin. Ayan, ito na. M. Crisanto pala. Yung kahaba na M. Crisanto de los Reyes. Doon tayo nang galing dati. Yung M. Crisanto de los Reyes. Yung pagliko lang natin mula sa Governor's Road. Dinaretso na natin yung M. Crisanto de los Reyes hanggang dito. Pero kasi yung vlog natin ngayon ay doon tayo dumaan sa Concho. Grabe. Buti na lang talaga may comment noon. Kasi nakikita ko lang sa mapa yun pero hindi ko siya, ini-ignore ko lang siya kasi akala ko pangat yung daan. Kasi usually pag mga ganun, pag maliit lang or medyo masikip yung itsura sa yung itsura sa Google Map, pag parang hindi siya main road, ang usual, pangit yung kalsada, lubak. Kaya hindi ko dumadaan, hindi ko sinisilip. Pero nung sinurvey ko sa Google Maps, sabi ko, uy, okay pala dumaan doon. Maganda. Ano masasabi niya sa Concho Road, yung papuntang Pangil? Yung dinaanan natin na yun, maganda ba? Para sa akin maganda. Isa sa mga pinakamagandang daan sa Cavite, papuntang Tagaytay. Ayan, yung vlog natin, mag-iisang oras na, pero malapit na tayo. Base dito, 12 minutes. Kasi ang tagos natin ito pag dinaretso natin, ang tagos po natin ito ay sa Sky Ranch. Malapit doon sa Praying Hands. Yung nilabasan din natin last time. Meron sana sa kabila, may isa pa akong choice since na na-vlog na natin yung part na to, meron pa sana isa yung sa may bandang Indang, kakananan ko pa. Amadeo to Indang. Kaso nga lang, yung Indang na yun, yung kanan, nung sinurvey ko sa Google Maps, sabi ko, traffic. Kaya hindi na ako dumaan. Hindi ko na dinaan sa Indang. Dinaretso ko na lang. Ito yung pinaka the best. Ayoko mag-vlog na masabi lang na iba yung dinaanan ko. Pero pangit naman. Hindi ko sinasabi na pangit yung kalsada. Crowded doon. Madaming doon. Nakita ko na medyo bayan siya. Tsaka
kung kukumpara ko dito tsaka doon, mas okay dito kasi diretso lang, kita nyo. Ito, diretso na po ito. Hanggang doon na po ito sa Tagaytay. So solid yung ano natin, yung ruta na yun. Maganda rin pala. Subukan nyo lalo pag may ano kayo. Magandang dumaan doon kapag may OBR ka. May ano kang angkas sa jowa mo, nililigawan mo. Doon kayo dumaan. Kasi pag dumaan kayo ng Aguinaldo Highway, alam mo nyo naman, mainit doon, talagang araw. Anong makikita nyo doon? Puro polusyon. Kasabay nyo, puro truck, malalaki. Doon kayo dumaan sa Concho. Sigurado may enjoy nyo. Para na rin kayong namasyal ng jowa mo, nililigawan mo. Kung may nililigawan ka, angkas mo sa motor, tapos doon kayo dumaan, pupunta Tagaytay. Promise, may enjoy nyo yung daan na yun, nature. Kesa pupunta kayo ng Tagaytay via Aguinaldo Highway, ano makikita nyo doon? Mga bahay. Ano side trip nyo? 7-Eleven. Bibili kayong tubig kasi mainit. Kesa dinaanan natin yung Concho, side trip nyo, pwede kayong tumigil doon, magbuko kayo, mag sightseeing kayo doon. Although wala naman talagang masyadong makikita na pwede nyo pagtambayin talaga, pero nakita ko na okay naman, mapuno. So for me, enough na sa akin yung ganong lugar para masabi ko na maganda. Maganda yung kalsada doon, maganda yung lugar. Hindi man siya maging perfect, pero maganda pa rin. Kumbaga, ito yung van sa likod. Kanina pa natin nasa likod. Yan, dito kasi diretso lang. Literal na yung Concho Road, diretso lang po tayo. Ayan, yung vlog natin ay mag-iisang oras pa lang, 52 minutes. Halos Tagaytay na to Mabilis din. Mabilis din po mga kaibigan. Uncut version po ito Alam niyo naman mga vlog natin, hindi po tayo nagka-cut. Tsaka hindi pa tayo low-bat. Malalobat to siguro around 1 hour and 15 to 20 minutes. Isang battery ko po yun. Ganun po tinatagal ng battery ko. Pero since mag 1 hour pa lang to, around 50 minutes, kayang kaya ng isang battery lang. Ito gumagana na pala yung dito, yung stoplight. Dati sira to pinagana nila. Siguro sabi nila dadaan si Soviet. Paganahin nga natin tong traffic light dito. Ay, medyo mahaba Ayan, highway boundary. Dito tayo sa gilid. Lilim. Diba? Malilim. Ayun, Tagaytay Police Station. Ayun para sa kanan. So Tagaytay na rin pala to. Ayan Wow, lapit lang Dito yung mga kainan dito yung mga kainan banda. Eto kanan, Tagaytay Bypass Road, papunta po sa kabila yan. Pero tayo diretso lang. Ayan Dito yung mahogany. Ditong part yung mahogany yung kainan. Etong kanan. Ayan, may shortcut dito sa kanan, papuntang mahogany. Pero tayo, diretso na lang. Kasi isang diretso na naman to. Hanggang doon na naman tayo sa Sky Ranch So kung pupunta kayo Sky Ranch, ito yung pinaka-the best kung magagaling kayo dyan sa pinanggalingan natin. Aguinaldo Highway, Imus, General Trias, 13. Ito po yung pinaka-the best na pwede kong may-recommend sa inyo na ruta. Ganda ng natin. Grabe. Ito yung bypass road nila dito. Ayan. Papunta yun ng Aguinaldo Highway. Yung kaliwa. Yung kanan, papuntang Mahogany. Ito, papunta rin ng Mahogany ito. Yan, isang diretso. 7 minutes, nandun na tayo. Grabe na Itechu Bilis.
And abangan nyo po, ulitin ko, abangan nyo po sana yung i-explore kong bayan sa Batangas na sigurado po na ma-enjoy nyo. Excited nga ako ngayon eh, wag lang talaga uulan eh. Ipa-vlog ko siya ngayon. Wag lang talagang uulan. Yun talaga kasi para maganda yung view natin doon. Yun ang kalaban natin eh, pag umulan eh. So I hope na hindi umulan ngayon para diretso po yung ano natin, yung vlog natin. Ay mag-iisang oras na and magkakat na po yung mapa natin. Pero ito po ay diretso na. Itong kalsada na tinutok natin, ito yung tinatahak natin, ay diretso na po ito. Siguro hindi ko na iaano yung mapa pag naputol siya. Hindi ko na i-open ulit kasi diretso naman na to eh. Tumbok na. Kumbaga tumbok po ng Sky Ranch. Kung ang punta nyo Sky Ranch, Praying Hands, dito po. Ito po yung isa sa mga the best of the best way papuntang Tagaytay. Yan, Tagaytay na mismo to eh. So isang oras lang yung biyahe natin. Would you imagine that? 1 hour nandito na tayo. Parang ang taas ng motor nito. Anong motor to? Parang nakataas yung rider. Parang siya nakatayo. Ano to, beat? Beeperman. Oo, Beeperman. Euro, ano something to eh. Euro something. Parang mataas. Oo, Beeperman. Euro motor. Ewan ko, parang katumbas yata yun. Parang ano? Sniper. Sniper 150. Parang ganon. Ganyan ang tindigan eh. Ayan, ang tagas po natin ito ay Tagaytay Laurel Road. Ayan, kita na yung 4 na building. Ay 5 pala to. Nung nagtaal loop tayo, nakita ko to sa baba eh. Ayan, so kung hindi nyo po napanood yung taal loop ko, ay nandyan lang po sa YouTube ko. Ang title nun, I found secret places in Taal no one talks about. Hanapin nyo lang po, in-English ko yun eh, para medyo magmukha tayo international. International, globally competitive vlogger. Pasensya na kung pangat ang tawa ko, kung ayos sa tawa ko pasensya na po, kasayahin lang talaga ako. Nasugbo kanan, silang kaliwa, Tagaytay City proper diretso. Ayan, nasugbo kanan, Tagaytay City proper ay kaliwa. Ito po, pumunta mo maho, ganito eh, yung kanan na to eh. Ayan, pero tayo diretso lang tayo. Ayan, feel ko nilamig dito. Op. Yan sinasabi ko, lagi kayong titingin sa kaliwat kanan bago kayo mas magiging kwento kayo. Ayan, may dilim dun. Shoo, shoo, shoo. Yung may dilim, yun, shoo, shoo. Ayun, may madilim po dun, shoo, shoo. Tinabo yung madilim eh, no? Ayan po, nag-cut na yung mapa natin, pero diretso lang po ito. Hindi ko na po in-open. Ito yung para siya ng skate park dito na ano. Ayun, ito yung may skate park dito eh. Hindi ko na po i-open yung mapa natin dahil ito na po, palabas na tayo sa Tagaytay Laurel Road. Lamig! Grabe! 1 hour nakuha natin siya. Minsan hindi rin ako makapaniwala na nakukuha ko na isang oras ng mga gantong biyahe. Tagaytay, nasugbo kanan, Manila kaliwa, silang kaliwa. Ayan, ito na po yung Tagaytay Laurel Road. Woo! Ayan, ito pa ang tumbok na to ay Sky Ranch. Ayan, kita nyo naman, diretso po yan, Sky Ranch. Kaliwa, kanan. Ayan.
So ang tumbok po talaga nitong vlog natin ay Sky Ranch. Nako, madilim. Ayan, ito po yung praying hands. Dumidilim na mga kaibigan. So ayan, bablog ko pa po yung doon. Sana hindi umulan yung secret ano natin. Yung pakay natin ngayong araw ay yun. Yan, Sky Ranch po. Kaya siguro dun tayo sa Sky Ranch. Doon natin tapusin sa Sky Ranch mismo. Ayan. Sky Ranch. Ayan. So maraming salamat sa mga tumutok, sa mga nanood, and sa mga di pa nakasubscribe, nakapag-follow. Like, follow, and i-share nyo po itong video para sa mga tropa nyo. Mahilig din maggala tulad ko. Ayan. So comment down below kung ano masabi nyo sa Concho Road, yung dinaanan natin. Maraming salamat po sa suporta nyo. Like, comment, follow, and share po. Ayan, maraming salamat po.